ENED Philippines is a national coalition of civil society organizations engaged in policy advocacy and the promotion of partnerships for education reforms. Since its inception in 2000, at the same time that the Education for All, or EFA movement has revitalized globally, it has been committed to expand and strengthen civil society participation in reforming the Philippine education system and developing alternative learning systems with special concern for the marginalized, excluded, and vulnerable sectors, or MEVs. ENED Philippines has continually raised issues of equity and inclusion of the MEVs. Having 8 sectors which are younger children, older children, persons with disabilities, indigenous peoples, Muslims, adult learning education, youth, and teachers, ENED Philippines advocates the following: access to inclusive, equitable, and quality education for all, implementation of alternative learning system, child protection and positive discipline, inclusive education for learners with disabilities, teachers' rights and welfare, education financing and governance, and gender equality in education. In order to accomplish these advocacies, ENED forges partnerships with education development and stakeholders, initiates venues to push for crucial education reforms. Active engagement in SDG and SDG 4 in local, national, and international levels. Capacitates members and partners and support their engagement for contextualization and localization of SDG 4. Works closely with regional and global education campaign networks. Alam niyo ba na marami pa rin ang patuloy na pag-iiwanan at naisasantabing sektor pagdating sa edukasyon? Hindi lahat ng tao ay natatamasa ang karapatan sa inklusibo at dekalidad na edukasyon. Ayon sa datos ng UNESCO Institute for Statistics, sa buong mundo, tinatayang 258 milyong kabataan ang wala sa paaralan. Kadalasang nasasaksihan natin ang edukasyon ay madalas na itinuturing bilang isang kalakal na ipinagbibili. Hindi dapat ito nangyayari dahil ang edukasyon ay hindi para sa iilan. Ito ay karapatang pantao para sa lahat. Napakahalagang kilalanin at tugunan ang makasaysayan at patuloy na epekto ng kolonyalismo sa mga sistema ng edukasyon. Ang kolonisadong sistema ng edukasyon ay idinisenyo upang magsanay ng mga lakas paggawa na magsisilbi sa mga kanluraning kapitalistang bansa. Ito ay nagbigay daan sa mga patuloy na kolonyalismo at imperialismo. Ang mga katutubong pamayanan at iba pang napag-iwan ng sektor ay naapektuhan ng mga kolonyal na sistema ng edukasyon sa napakatagal na panahon. Upang maisakatuparan ang dekolonisasyon sa pinansya ng edukasyon, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Dapat nating tiyakin na ang dekalidad na edukasyon ay natatamasa ng lahat, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan o ekonomiya. Isang mahalagang aspeto ng dekolonisasyon ng edukasyon ay ang pagsusuri sa usaping pananalapi nito. Kailangan nating tuklasin ang mga bagong modelo ng pagpopondo na hindi nababatay sa utang, gaya ng pagpopondo sa mga komunidad. Ang dekolonisasyon sa pagpopondo sa edukasyon ay pagbibigay prioridad sa mga modelo ng pagpopondo na nakabatay sa pangangailangan ng mga komunidad at gumagalang sa iba't ibang pangangailangan at kultura.
Ito ay nangangahulugan tayo ay magbibigay ng pondo sa mga paaralang pinamumunuan ng komunidad na nagtataguyod ng edukasyon sa sariling wika, tradisyon at kaalaman. Ito rin ay pagpapahalaga sa iba't ibang anyo ng kaalaman at pagkatuto at pagkilala ng edukasyon ay hindi lamang para makapagtapos sa kolehiyo, kundi tungkol din ito sa paghubog ng mamamayang may kaalaman at kakayahan. Dapat tayong magbigay ng pantay na pagkakataon para sa mga kabataang napag-iiwanan at naisasantabi. Ang lahat ay mabigyan ng akses sa dekalidad na edukasyon, partikular na ang mas matimbang na epekto ng kolonyal na sistema ng edukasyon sa mga kabataang babae. Ang dekolonisasyon sa pagpopondo sa edukasyon ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng pakikilahok ng buong komunidad at ng lahat ng mamamayan sa proseso ng pagdedesisyon sa pondo at pamamahala ng edukasyon. Kailangan natin pakinggan ang boses ng mga napag-iwanan at naisasantabi upang matiyak na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Anumang paraan ang ating gagawin sa isang bagay ang malinaw. Dapat tayong magtulungan upang maisakatuparan ang dekolonisasyon sa pagpopondo sa edukasyon at lumikha ng isang sistemang patas, makatarungan at pantay-pantay. Isang sistemang nagtitiyak na ang bawat mag-aaral ay mapagkakataong matuto, umunlad at bumuo ng mas maunlad na kinabukasan para sa kanilang sarili at sa kanilang komunidad. Unahin ang pagpopondo sa edukasyon para sa mga napag-iwanan, patuloy na napag-iiwanan at naisasantabing sektor. Bawiin ang edukasyong atin, isakatuparan ang dekolonisasyon sa pagpopondo ngayon na. ENED Philippines is a national coalition of civil society organizations engaged in policy advocacy and the promotion of partnerships for education reforms. Since its inception in 2000, at the same time that the Education for All, or EFA movement has revitalized globally, it has been committed to expand and strengthen civil society participation in reforming the Philippine education system and developing alternative learning systems with special concern for the marginalized, excluded, and vulnerable sectors, or MEVs. ENED Philippines has continually raised issues of equity and inclusion of the MEVs. Having 8 sectors which are younger children, older children, persons with disabilities, indigenous peoples, Muslims, adult learning education, youth, and teachers, ENED Philippines advocates the following: access to inclusive, equitable, and quality education for all, implementation of alternative learning system, child protection and positive discipline, inclusive education for learners with disabilities, teachers' rights and welfare, education financing and governance, and gender equality in education. In order to accomplish these advocacies, ENED forges partnerships with education development and stakeholders, initiates venues to push for crucial education reforms. Active engagement in SDG and SDG 4 in local, national, and international levels. Capacitates members and partners and support their engagement for contextualization and localization of SDG 4. Works closely with regional and global education campaign networks.
positions na kung ano lang pwede. Kayo po yung principal. Hello everyone! Ako si Feby Mendoza from Cavite. Huwag na yung age. Pwede. Hindi, sabihin ko, papamulaan natin yung kanya. Makamula one-time guest speaker. Tapos, nice to meet you guys. Taga-Cavite ako. And, strength and weakness ko naman. Tebe, ang weird. Strength ko is, syempre, masayahin naman ako. Ganun. Approachable, pwede niyo akong lapitan, pwede niyo akong ito. Yan. Hayo lang, hawag lang, manay. Yan, basta, dito lang ako. And then, yung weakness siguro ay, madali ako mangitim. Isaglit lang ako dito sa Maligore, nangingitim ako. Sensitive. Yun lang. Thank you. Nice to meet you. Ako naman po. I'm Becca po. Age ko po is 22 po. Years old po ako. Dati din po akong intern na PRN. Tapos, madalas kami dito mag-build sa Buena Vista. Tapos, nagkakabite din po po sa Tagaytay. Medyo malamig. Tapos, ang program ko po is ang development management po. And major in clinical management. And my strength is yung mag-design. Pagkawa ng digital. So, my weakness is ganito. Ayun ang nangyari. Tapos, ayun ang Tapos, Masahe. Suko. ang position ko sa YA, ano naman po? Ano po? Ako din pala. Dating YA. Ano ba kayo? Ano kayo PRN? Nanay na ay nag-PRN. Hanggang ngayon. Ano? Princess, ikaw na. Princess! Princess! Good morning. Teacher, gusto mo yung nasagot? Good morning po! Okay na. Good morning! Okay na? Thank you sa support. 8 Princess Custodio, nakabili din. Ating intern din ng PRRN. Ang course ko ay Course. Bachelor of Science in Development Management, major in Rural Development Management. Kung siya kanina, ako rural. Pero same ano lang siya, development management, pag-iba lang ng and 23 years old. Hindi ka lang? Oo, bakit? Ayun. Ang strike ko siguro... Bakit? Ang strike ko, siguro yun. Strong personality. Ate, strong personality. Ganun kasi ko. Nakikita ko ba yun? Then, yung ano ko naman, ang weakness ko, siguro yung magsalita din. Oo, ako nga rin hindi naman. Kaya, yun na. Ako naman yung magtawa-tawa ng natay. Hindi na talaga gagawin natin. 90% tawa. Hindi ko ma-record naman. I'm sorry. Kaya nga. Nakakaya naman sa video. Ayan, yung lang siguro for now. Then, di ba ako dati intern ako. Then ngayon naman, project-based staff ako ng PRRN. So, meron kami nilalakad na project ngayon dito sa group. Pwede mo nakatakbo. Siguro yung explain na yan yun. Explain na yan kay mamaya. Ay, si Janjan. Ayan na, sila. Hello. Hi! Meron na.
Yun din. Yun yung, ano ko, weakness sa strength. Ayun. Yun lang. Ebe. Go na, Kay. Kay, Oh, take the floor. Ayan, so hello guys. Good morning. Ako si Kay Escudero. Guess what? From Cavite. Guess what? Yun. Ano to? Eti ba? Yes. Guess what? Dati intern ng PRRM. Ayan, napasok ko si Princess. Development Management ako. Ay, wala na yun. Ang major namin ay Rural Development Management. And we've been in PRRM for quite some months now. Dahil dun sa bagong project, yung Coastal Resource Management Project dito sa Manila. So, ayun. Strength and weakness, I think, independence, both. Ganun. Tapos, ano ba ba? Ang course ko po ngayon ay Bachelor of Science in Specialist. Ngayon po ay nag-intern po ako sa Palawas. Nag-intern po kami. Tapos, gano'n din po ginagawa namin. Oh my God. Organizing. Kaya medyo hectic yung schedule namin at tapos yung aming months dahil ano ay sinusunod ng gawain. Tapos, ang strength ko ay yun din yung weakness. Boto niya sa PI. Tapos po, yun na. Ano ko yung strength ko? Copy ko na lang po next. Huh? Tapos hindi kayo lang na ma'am, ano ka? Pwede rin lang. Ma'am, yung strength and weaknesses mo daw. Aba, strength ko maganda ako. Yeah! Maganda rin siya. Tapos ang weakness ko, maganda ako kasi ang dami na-attract. Anis. Daig ang haba ng hair mo. Anong sabi ng leader? Tapos ma'am, kung magiging ulat ka, ma'am, ano ka? Magiging ulat. Magpipintunan ako. Lato-lato. Wow! Bakit ma'am? Hero. Hero pala. Okay, O, laban kayo. Laban? Ma'am, ano daw pong motto niyo? Ano pang motto niyo, ma'am? To be beautiful is very good. Very good. Wala na sa ano, sige, laban. Alan pa. Next na si Wena, ma'am. Mahirap na. Ako po si Marian Hinga from Marilay Walk, Marilake. At yung nakikita ko pong, since magkabarangay po kaming dalawa, bali ako po ang masagot ko, ano po yung nakikita kong problema sa aming community, and siya naman po yung sasagot kung ano po yung pwedeng gawin namin bilang mga kabataan po sa aming community. So, yung nakikita po namin yung problema sa community namin ay isa na po dun yung hindi po masyado participate yung mga kabataan kapag meron pong mga activity or basta hindi po sila actively nag-involve sa mga activity sa community, kung may mga pa-activity ng mga SK or yung barangay. Kaya katulad po namin or ng mga kabataan ko siguro sa aming community ay wala pong alam kung ano po yung mga activity na nangyari po sa aming community. And yung pwede po namin gawin bilang mga kabataan ay kasagutin po. So, as a youth po, I believe po na marami po tayong maitutulong dun sa ating barangay. So, ina-encourage po namin yung mga kabataan sa aming barangay na maging involved at mag-participate dun sa mga activities ng barangay. Katulad po ng clean-up drive, yung sa mga sports, yun po, sa barangay. So, yun nga po, kahit tayo po ay youth, mas marami po tayong maitutulong doon sa ating barangay. At
tayo rin naman po yung makikinabang dun sa kalabasan po ng ating maitutulungan. Ngayon, ako naman po si Marian Lugmao, taga Bintangkay Mupig po. So, ang napapansin ko po na problem ko sa community ay yung po about po sa mga makakawala pa po ng hayop, mga hindi pa po nakatali. Yun po. Siguro po, as a youth po, encourage ko na lamang po yung mga mamamayan namin na kung ano po ang tulot ng yung pong yung sa pagpawala po na kaso kasi marami pong nakakagat, yun po, dami po na aksidente. So, yun po ang isa pong way ng po siguro. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si John Eric J. Mahagoy, taga Barangay Masiga, Quezon, Marinduque po. Ako naman po si Roshan Ashley M. Razon, taga Barangay Tanza, Buwak, Marinduque. At ako naman po si Wena America, taga Buwak, Marinduque. Ayan po. So, ang tanong ko is kung ano daw po yung nakikita ng problema sa aming komunidad at ano daw po yung pwedeng maging involvement ng kabataan pagdating po sa problema ngayon. So, sa amin po, dahil coastal area po kami sa Barangay Masiga, so kinakailangan po talagang maging involved ang mga kabataan lalo na po kapag may kalamidad po tulad po ng pagbagyo, kung saan po kapag bumabagyo, pumupunta po yung mga basura around coastal po ng Marinduque, especially po doon sa barangay po namin sa Masiga. So, malaki po yung parte ng kabataan lalo na sa gawain ngayon dahil as a former SK official po, so actively dapat po nagpa-participate ang mga kabataan pagdating po sa pangangalaga ng kalikasan lalo na po sa karagatan dahil ito rin po yung pangunahing pinagkukuhaan po ng ating kinakain sa araw-araw po at source of income po ng ating mga fisher folks. So sa amin naman po sa Barangay Tanza is ang pinakang problema rin po na kinakaharap ng aming komunidad ay yung dumarami rin pong bilang ng mga basura na nakukuha rin po dahil yung aming pong barangay is isa po sa pinakamaraming populasyon since nandun po yung nag-iisang universidad po na naitayo dito sa Marinduque which is yung Marinduque State University. And narami rin po yung bilang ng mga tao dahil marami rin po yung nag-board, mga boarders po na galing po sa iba't ibang lugar dito sa Marinduque. So nakakaambag po yun sa pagdami po ng basura, dagdag pa po yung mga basura na hindi po na i-manage ng maayos ng mga household. So, nadami po yung basura sa kalsada, sa mga kanal, na nagadulot po ng masamang epekto sa kalikasan po. At the same time, halimbawa po is magkaroon ng bagyo na nataas po yung chance na magbara yung mga kanal at magsanhi po ito ng baha. And yung mga basura rin po na yun is napapagkunan po ng sakit ng mga bata, especially po ng mga bata na hindi po, or yung mga bata po na directly na involved po sa mga basura na naapakan nila or nalalanghap nila. So, ang involvement po ng mga kabataan is napakahalaga po para matanggal po yung problema na yun. So, encourage ko po yung mga kabataan na maging involved po sa mga clean-up drive, sa mga paglilinis po na isinasagawa po sa aming barangay. Nang sa gayon is mabawasan po yung mga basura, at the same time is mawala po talaga siya ng tuluyan. So, ito po ay step-by-step process. Unti-unti po na sana yung mga kabataan po is maging involved and makamit po yan sa huli po sa Barangay Tanza po is tuluyan na pong mawala yung mga basura. So sa amin naman po sa Barangay Bui, dahil po yung barangay po namin ay pabuntok na po talaga. So yung mga daanan po sa amin, kumbaga po wala masyado nagkakusang maglinis, madadamo. So parang mapanganib po ito sa mga taong nagdadanan. So, ang magagawa ko po bilang kabataan ay maging isa po ako or mag-initiate or mag-encourage po ng ibang kabataan upang magkaroon po ng pagpapalinis or pagpapatabas upang para po sa kapakanan ng mga tao sa community, sa kaligtasan nila at kalinisan po ng komunidad. So, ayun po, ito naman po yung ilan sa mga good things na meron po sa aming community.
ano po dito ay yung livelihood opportunities po para sa mga kabataan. Na kung saan po, yung aming SK po ay nag-provide po ng food cart para po sa mga kabataan na gusto po magkaroon ng livelihood opportunities. And dito po, pinamigay po nila ito sa mga kabataan na bawat purok po or bawat sitio. And sa tingin ko naman po, lahat po ng bawat isa po sa mga kabataan sa mga purok ay nabigyan naman po ito. And ang pangalawa naman po ay meron po kami maayos na kalsada. And ito po yung pinapagpasalamat po namin sa aming community kasi meron po kami maayos na daanan. And so far naman po ay wala lang po masyadong mga lubak-lubak po na daanan na pwede pong mag-cause ng mga aksidente po sa kalsada. And isa na rin po dito na meron po kaming sa aming pong community ay meron po kaming maayos na paaralan para po sa mga estudyante sa elementary po. Meron po kaming maayos na elementary school and meron din naman po para sa mga daycare. And isa pa po ay kapag may fiesta po sa aming barangay, nagkakaisa po yung mga tao. Kumbaga, pag may okasyon po na katulad po ngayon yung fiesta sa amin or kasalan or kahit anong pong okasyon, parang magkakapatid o magkakapamilya lang po ang lahat ng tao kapag nagsasama-sama po sa lahat ng okasyon. And tatawagan na rin po natin itong bayanihan kasi isa rin po ito sa good thing sa aming community kasi kapag mayroon pong mga okasyon ngayon po na kasalan or birthday yan, nagkakaisa po yung mga tao sa pagluluto, nagsasama-sama po sila sa pagtutulong-tulong po ano man po yung mga kailangan na gawin kapag may mga okasyon po. Bilang dagdag po dun sa mga nabanggit ng mga good things dun sa aming community. Bali yung yung DHW po dun sa aming barangay ay nagbigay po ng mga libreng gamot at vitamins. So kabilang na po ako dun sa nabigyan ng vitamins, yung multivitamins po na galing po dun sa barangay. So additional po dun ay yung SK po dun sa amin ay nagbigay po ng mga school supplies para dun sa mga estudyante dun sa aming barangay. Bali, parang selected din lang po yung nabigyan dun. Nasa isang ano po siya, parang envelope, nandun po yung mga papel, lapis, ballpen, at iba po mga school supplies. Then, nung bali, last year po, yung SK president po, at saka yung mga SK na meron po silang parang project dun sa aming barangay na nagbigay po ng libreng pang exam po sa civil service. So marami din po yung nabigyan na mga kabataan dun po sa amin na exam. So yun po ay 500 pesos sa exam fee. Nagbigay rin po ng mga review materials. So, nag-provide din po sila kasama po ng binigay na libreng exam fee. So, additional din po dun ay may maayos din pong evacuation center din sa aming community. Kung saan ay, doon po sa aming community ay hindi naman po lahat yung mga bahay din is concrete at may mga magagandang materials. So, yung mga bahay po dun sa mga kalooban, sa mga nyugan, talagang vulnerable po dun sa bagyo, lalo na po kapag malakas yung impact. So yung mga bahay po na may mga light materials ay talaga po naapektuhan. So malaking tulong po yung evacuation center kung saan ay sila po ay nag-evacuate para sa safety po nila. So habang nandun po sa evacuation center, may na-provide din naman pong mga parang food packs yung barangay para po sa mga nag-evacuate. At kapag tapos na po yung bagyo, pero kapag ano po hindi po sila agad na pabalik na sa bahay nila, gawa ng parang delikado po, lalo na po kapag
malakas po yung impact doon sa bahay. Baka po yung mga limang bahay ay like, sira pa, may mga maglaglagang ano. So, yun po. Sa amin naman po, ang SK po doon ay sobrang active po. Lagi po silang nag-clean-up drive. Tapos, nung nakaraan lamang po ay nag-tree planting po sila at parang sports fest po, kaliga po sa amin. Tapos, sa amin naman po, ang mga kagawad po ay talagang parang sobrang active. Parang suportahan po talaga nila yung mga mamamayan nila. Tapos, ina-share din po nila yung safety kasi po sa amin ay merong cave. So, puntahan po siya ng mga turista. So, inasigurado po nila yung safety ng pagpunta doon at safety ng pagpasok at paglabas sa cave na yun po. So, sa amin din po, merong malinis na eskwelahan, daycare at elementary. Meron din pong accessible na health center kung saan ang mga mamamayan po ay kumukuha ng gamot at vitamins. Meron din pong mga kagawad na hanggang tumulong po pag meron na pong bagyo. Sila po yung mga kagawad na nag-i-stay sa evacuation center pag po kailangan nang mag-evacuate ng mga tao. Isa rin po sa maganda sa amin ay ang mga mamamayan po ay handang magtulungan sa mga natural na disaster. Ako? So, isa po sa may pagmamalaki ng barangay namin ay yung mga tao po sa community namin. Talaga pong mga hospitable po talaga at kumbaga kapag may mga bisita po sa barangay namin, talaga inaasikaso po nila. Hindi po, kumbaga may position man o wala or mga ordinary mamamayan lamang, ay talaga pong maasikaso po talaga sila. At dagdag pa po dito, marami din po sa aming mga infrastructures na yun po ay nakakatulong sa mga tao sa community, katulad ng meron po sa aming elementary school, mga barangay hall, evacuation center na talaga namang kinakailangan ng mga mamamayan dahil sa amin po ay prone po yung pagbaha, yung pag-landslide po dahil po amin ay pabundok po siya. So, sa amin naman po sa Barangay Tansa is bukod po sa mga negative na mga nangyayari, meron naman po mga positive na maipagmamalaki po yung aming barangay. So, unang-una po is yung mga tao po sa amin is marunong magkaisa. Kapag meron pong problema yung isang pamilya or isang member ng pamilya, ay handa pong tumulong yung mga kapitbahay or mga kabarangay para masolusyonan po yung problema ng isa. Nasusolusyonan naman po ito sa pamamagitan po ng maayos na pag-uusap at pagbigay po ng tulong sa kahit na anong paraan. So, ang pangalawa naman po is marami pong opportunity sa barangay namin gaya po ng livelihood opportunities dahil yung barangay po namin ay doon po na itayo yung Marinduque State University. So, isa po yun sa nakatulong po sa ekonomiya po ng barangay namin para mabigyan po ng pagkakataon ng mga mamamayan, mga simpleng mamamayan na magkaroon po ng trabaho gaya ng pagtitinda po sa harapan or sa malapit po sa university kung saan nakakakuha po sila ng sapat na kita or kung kahit paano po is nabibigyan po sila ng chance na kumita kahit sa maliit lamang po. And next naman po is, yun nga din po dahil nandun po yung Marinduque State University, yun din po ay nagabigay ng chance sa maraming Marinduqueño na makapag-aral po sa universidad
bukod po doon ay nandun po sa Marinduque State University is meron pong high school, meron din pong mga para sa mga college student, and meron din naman po sa aming elementary school and daycare center po. So yung pong pagbibigay po sa mga kabarangay namin ng edukasyon, yung pong mga infrastructure na yun ay, or institution ay nakakatulong po sa mga mamamayan nang sa gayon ay maipasok po yung mga bata sa eskwelahan at makatanggap po sila ng sapat na edukasyon na makakatulong po sa kanilang paglago bilang isang tao. Bukod po dito, kapag mayroong mga problema po sa barangay, ay nakakatulong po yung mga barangay officials, especially po yung mga kagawad, na masolusyonan yung hindi pagkakaunawaan ng mga tao. At kapag may problema po, gaya na lamang ng kakulangan sa street light, ay nabibigyan naman po sila ng solusyon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga materyales at yung mga pagtulong po sa pagsasagawa po pagsasatayo po ng mga street lights nang sa gayon po ay ma-make sure po na yung safety po ng mga tao is nabibigyang pansin po ng barangay. And lastly po is yung kapag mayroong mga activity po sa barangay namin is nakikipag-participate po yung mga tao and na-encourage din po yung mga kabataan na lumako para matulungan po yung barangay namin kahit sa maliit na paraan lamang po. So, sa amin naman po sa Barangay Masiga, laki po kami na nagkaroon po ng malaking parte ang PRM lalo na po sa mga proyektong naibigay sa Masiga. Una na po dito yung sa farming po yung scaling up of rice technology. So dahil po marami pong farmers sa amin sa Masiga. So isang oportunidad po yun sa kanila para ma-integrate po yung knowledge po nila dati at sa ngayon po. So next din po yung pamamahala po ng basura. So isa po dito yung Bayang ng Basura Project. So nagkaroon din po ng mga eco-aids sa barangay para po ma-monitor at magkaroon po ng collection of waste sa barangay po. Gayun din po yung pangalaga natin sa coast, sa ating coastal. So, yun po nagkaroon po doon ng sa Pawikan Hatchery po sa pangalaga, katuwang po ang PRM din. So, participative din po ang barangay at ang mga tao pagdating po sa pangalaga po nito. So, ganun din po. Isa din pong malaking oportunidad dito yung mga institution po, eskwelahan, elementarya at sa MTBI po, sa kolehiyo at sa high school. So, para po malapit na rin po sa mga estudyante at nang ganun po, hindi po ganun na namamasahin ng mahal po yung mga estudyante. So, yun po, need po talagang ma-enhance natin yung ating participation lalo po sa barangay din. Para nasa gayon po magkaroon po ng productive kahit anong edad po para po mapaunlad po ang komunidad. Ayan po, sa lahat po ng mga kabataan, lalo na po sa ating mga mamamayan, so lahat po dapat ay nakikipag-participate at cooperate po sa kung ano man po yung magandang binibigay po na programa ng gobyerno, gayon din po ang mga non-government organizations para po mapanatili po natin yung security when it comes to food po sa kapayapaan po ng ating komunidad para po mana pa po natin ito sa ating mga susunod na henerasyon, lalo po sa aming mga kabataan para po hindi po natin nasasayang yung kung anumang oportunidad yung naibibigay po sa atin ng pamahalaan at ng mga non-government organization po tulad po ng Philippine Rural Reconstruction Movement na patuloy pong umaagapay sa mga iba't ibang sektor para po mapanatili nila na meron pong umaagapay sa ating mga marginalized sectors sa pagpapaunlad po ng kanilang kaalaman at ng kampanya po patungkol po sa kung ano man po yung kanilang pinaglalaban na prinsipyo po na makakatulong po sa kanila personal at sa komunidad po.
po sa inyo lahat. Ako po si Eileen Galosa. I'm from PRYA and part po ako ng project na to sa Cavite, Makabata Protectors. Yeah. What's PRYA, Eileen? Philippine Rural Construction Youth Association. PRYA. Paanauhin po natin ay from Cavite State University at mga interns po sila ng PRM at sila po ay naatasan at na-assign na sa isang project po na at the same time hindi lang mag-intern kundi mag-volunteer din at the same time for this project that we have in partnership po actually with Save the Children Philippines. Pero bago po yan pala, nakalimutan po nating banggitin kung saan-saan parte po tayo ng Pilipinas. Okay. Oo. Si Eileen po ay taga Alfonso, si Ian po ay taga Indang, si Dex naman po ay taga Trece, at ako din po ay taga Trece pero currently nasa Quezon City po sa opisina ng PRM. At si Ma'am Kai ay Ay, nasa bahay sa Quezon City din. yes, So, ayan. parang Quezon City and Cavite tayo ngayon. Mhm. Yeah. Usually kasi Facebook ang kadalasang first account or social media account natin pero sa kanya hindi. X. Kasi doon active si Julie. Yes. Nag-a-active siya doon. So, doon doon ko gusto magsimula. Hindi sa Facebook. Parang nagsimula lang yung Facebook, 4th year na ako. Ganyan. College. Yeah, tapos ang cellphone ko pa noon ay yung Nokia na may internet pero sobrang bagal. Pero may Ano keypad. pa siya? Keypad pa siya, keypad. Nakalimutan ko. May ganyan ako doon. Yung ABCD, Keypad pa. ganun. Opo, tapos meron na siyang camera pero pangat pa yung camera niya. Ayan, ganyan. Maliit yung screen. Maliit yung screen. Ayan. Ay, baka di di nakaka-relate Ano ito. pag-aarataan yung mga edad? Tama na to. Di Oo nga. naman. Ito, lalo na sila Dexter at Ian. O sila. Yeah. Tatanong na natin sila, Birds. Yes po. Ikaw, Dex, kailan ka nag-start gumamit ng internet? Kung naalala mo pa. Ano po? Grade 7. Grade 7. Mga ano Mga yun? 12 din po. 12 12 din. years old. Parang pre-puberty age, no? Po. Ano naman ang first social media account mo, Dex? Facebook na yun, ma'am. Nabot. Facebook. Facebook po. Okay. Mm. Ay, pwede ko ring matanong. Si Ay, nakwento niya. Kaya Dex, bakit Facebook? At bakit mo ginustong magkaroon ng social media account? May laro doon dati, ma'am, yung Dragon City. Sa Facebook? Sa Tetris po. Opo. Ay, tapos silang Ayun lang po. lahat. Nako. Nilalaro ko. React silang apat. Ano kaya yun? Dragon Ball Z? Ano? Dragon City, ma'am. Dragon City. Okay. Maghalata ang mga laro din no? Buti hindi Tetris. Tetris. Oh, go Ian. So, I first, gumamit ako ng internet on 2010. I was just 8 years old. Ganun ako kabata. Oo. Pero, hindi po ako yung gumawa ng Facebook nun. Yung parents ko po, ginawan pa nila ako ng Facebook. And, Talaga? opo. And, ironically, the very thing na na-enjoy ko po nung time na yun, yung sa, is, same lang din po sa kanila, pero Farmville. Farmville. Yeah. Sa Facebook ba yun? Yes, ma'am. Okay. Ay, curious ako, Ian. Sila Eileen at Dex, sila ang nagsimula ng kanilang social media account. Ikaw, parents mo, may dahilan ba? Bakit hindi ikaw? O hindi ka pa marunong nun na mag-operate? Technically, ma'am, marunong na po ako gumamit ng computer ever since I was 6 years old. Pero sa internet, I do not have any ideas sa internet pa. So, sila po yung nagbigay ng sa akin, ng first step sa akin. Through Facebook. Oh, nice, ah. Parang gusto ka nilang masanay at matuto gumamit ng social media. Okay. Nice.
Ako, ma'am, di mo ko tatanungin. Sige, ikaw. Go. Ako din ha, sasagot din ako ha. Okay. Ako din po, same with Ian, si mama ko ang nag-start ng Facebook account Oh, ko. really? At yun yung una kong social media account. Pero, natuto na akong mag-internet before pa ako magkaroon ng Facebook account. Kasi, kasi nagda-download ako ng mga K-pop songs. Tsaka nagda-download ako ng mga ebook files from Wattpad stories. So, yun yung kinakaadikan ko dati way back 2011, 2010, 2012. Yung mga ganyan po. Tapos, nalaman ko yung Facebook dahil sa nanay ko kasi long distance relationship kami. Nasa Cebu ako. Nandito na po sila sa Cavite noon. So, kailangan namin ng communication. And hindi sapat ang call or text kasi ang bagal ng signal. So, dun din ako sa computer shop kung anik-anik. Tapos, siya, download na may onting research, gano'n. Oh, kita mo, 4 lang kayo, pero 4. 4 different reasons why you started to use the internet and started to have social media accounts. Ako, for sa napaka-obvious na natin, age gap, nagsimula akong mag-internet. Nagtatrabaho na ako, syempre. Nasa work na ako. I use it for work. Yun yung dahilan ko. Scholarship, sabi ko. So, yung time po na yon, year 2015, during naghanap ako ng scholarship, nakita ko po itong si Ag-Eng. And yung po pala, kaya po sila nag-open ng scholarship regarding Ag-Eng ay kasi wala pong takers. Kakaroon ng interest sa course na yon dahil sa sobrang mahal at sa sobrang hirap. By the way po, ako po ay graduate ng Nueva Vizcaya State University. Ano nga ulit? Nueva Vizcaya State University. So, yun po. So, parang sabi nila, sige, sabi namin na mag-a-apply ako ng agricultural engineering kahit sabi ko, laki akong Bulacan at hindi ako parang na-prone. Na-prone sa agriculture or kaya na-expose. Parang sabi ko, ma'am, parang kaya ko ba to? Sabi ko na gano'n. So, dun po nag-start yung lahat na i-give up natin si accountancy. Then, nag-proceed po tayo dito kay agricultural engineering. So, yun po. Pero syempre, nung nandun ka na, Nung nandun na ako, ma'am, sabi kasi nila, engineering, madaming math. Sabi po, dahil nga favorite natin si math subject nung elementary. Accountancy din. Sige, punta tayo engineering kasi sabi may scholarship na. Meron pa pong meron pang bukod sa scholarship, madami pang math. Ma'am, pagdating ko dun, hindi naman math. Alam mo, sabi, puro science. May physics 1, may physics 2, may mechanics, may strength of materials. Sunod-sunod, ma'am. right. Then dumating ako dun sa point na third year na ako. Sabi ko, parang ayoko na. Ganon. Parang ayoko na, sabi ko. Mag-e-educ na lang ako. Tapos, na-realize ko, ma'am, kasi, sayang, kapag ka third year ka na, lilipat ka ulit, so magba-back to zero ka. Sabi ko, Lord, kung ano't ano man mangyari, ikaw na bahala. So, nakarating po tayo ng fourth year, napunta po tayo sa mga sabihin nating circle of friends na talagang ang ganda kasi parang wala silang ibang inisip kundi mag-aral ng mag-aral. Tas dumating po tayo sa point na nahahatak na lang din tayo mag-aral. Then nawala na po sa utak natin yung mag-shift, then tinuloy hanggang sa nakagraduate po. So ngayong linggo po ay 2 pa rin kabataan. Talagang ang mga Kabitenya ay atapang at tao, mga Kabitenya. At sila po ay kasama rin natin ngayon. Hamon po ito sa mga nasa ibang probinsya para mag-guest din kayo dito sa Senior City. So kasama po natin sila at Burns. Anong inyong ikukwento? Nasimulan mo kanina yung nagkaroon ng PRRYA camp sa Cavite nitong nakaraang weekend. Sige, tuloy ang kwento. Ayun. So, simulan ko po muna at ipapakilala po natin ang ating mga kasama ngayon na from Etivac.
Cavite po. Etivac. Yeah. Ayan. So, ang isa po nating kasama ay si Eileen Golosa sa naman Woohoo! bayan ng nakalimutan ko pero taga Alfonso po Alfonso Aileen na. Opo. Opo. Ah, okay. And si Sheena naman po ay taga Dasma. Ayan. Dasmariñas, Cavite. Yes. Na ngayon ay bumabiyahe. Papunta siya ng Iligan. So, nasa bakasyon po siya ngayon. Pagkatapos po ng youth camp, dumiretso po siya doon. Ayun. Nice. So, ayun. So, sa nagdaang, ilang linggo, nung last weekend po, actually, nung habang nagkaroon po tayo ng episode 29 last week, ay nasa youth Oh, camp yeah. Oh. ng time na yon. And 3 days po yung naging youth camp ng PRRYA, and yun po, ang pinaka-focus po doon ay environmental stewardship, and meron din like how to sustain our passion and our actions on environmental protection is through social enterprises na hindi na kailangan Wow! hindi na kailangan pumunta sa Manila or sa anumang lungsod, kundi sa rural na itself, kasi meron tayong magagawa or mabubuhay na mga negosyo for social enterprises. And yun po, nag-start po yun from September 20 to 22. And isa sa mga i-walk through din po tayo at ikukwento din po ni Eileen at ni Sheena mamaya kung ano yung mga ginawa namin. Pero ang pinaka-highlight din po noon in relation din po sa celebration po natin sa Manamo or the Maritime Archipelagic Nation Awareness Month ay yung orientation din po namin sa SUPs or single-use plastics na pinangunahan po ni Sir Lord Noah. Grabe yung pangalan niya. Lord na Noah pa. Yes po. Talagang mapapa-amen ka pagkatapos ng talk niya. Pero very fruitful po yung conversation na yun kasi parang na-echo niya po yung yung napag-usapan din po natin last episode na alternative to single-use plastics. SUPs. Yes. And sumunod naman po na ikukwento nila ay yung naging tree planting activities na. Wow. Yan. And ang sumunod naman is yung community visit po namin sa Rosario, Cavite. And kung sino yung mga nakasama namin doon at ano yung mga ginawa po namin doon. So, Eileen, take it away. Si Eileen pala. Hello, good evening everyone. A. Hey. PRRYA. Pauso! So, ano ang pagkakwentuhan natin? Yes, so ang Philippine Rural Reconstruction Movement po ay merong youth arm at yan po ay tinawag nating Philippine Rural Reconstruction Youth Association. So, PRRYA po yan na noon po ang mga mid-90s, tama, dyan nagsimulang tinulungang buuin ng PRRM ang PRRYA. So, isa po ang kabataan sa mga sektor na kinikilala ng PRRM bilang isang susing sektor sa rural development or sa sustainable development in general dahil sila po ang magpapatuloy ng ating sinimulan at sila ang magmamana ng mundo at ng trabahong sinisimulan at ginagawa natin sa ngayon. So, isa po siyang susing sektor kasama ng iba pang mga susing sektor sa kanayunan, yung mga maliliit na mangingisda, maliliit na magsasaka, maliliit na magninyog at mga kababaihan sa kanayunan. So, sila po yung YA, Youth Association. So, ito pong mid-90s, nagsimula po itong mabuo. Nagkaroon po ito talaga ng set of officers, mga mula presidente, national yan, at nagkaroon ng mga chapters, YA chapters sa iba't ibang probinsya kung saan may presence ng PRRM. So, nagkaroon po ng YA chapter sa Albay, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, saan pa ba? YA Cotabato, Camarines Sur, Camarines Norte, tama sa Bicol.
yan, nagkaroon po ng mga YA provincial chapters. Over the years na nagdaan, nagkapamilya, nag-asawa, nagtrabaho, at nagkaanak, nagkapamilya nga. So, meron na silang mga ibang pinagkakabalahan. At syempre, tumapas na sila sa edad na 35. Hindi maiwasan. Graduate na. At kinailangan din patuloy ng YA. Pero may panahon na walang nakapalit kaagad doon sa mga pamunuan at kasapian ng YA na sinimula noong mid-1990s. Pero ito pong simula siguro mga a few years ago lang, ay nagkaroon ng panibagong sasabuhay, pagbabalik ng kalakasan ng PRRYA. At ikukwento po nila Berna at ni Eileen yung naging proseso, paano nangyaring may PRRYA na nagsisimula ulit ngayon at pinapalakas sa pamamagitan ng pag-ipag-ugnayan sa PRRM at sa iba pang partners ng PRRM. So, Yes, ako po muna. yes. So, nagsimula po ako na ma-involve at ma-engage at makilala ang PRM nung kasi po ang background ko ay development management, so major in training program management. And kasagsagan po ng pandemic, yung internship period namin. At Sa anong paaralan? Sa Cavite State University Indang Campus. At may ano po doon, yung panahon po na yun, gladly lang din, hindi po ako nahirapan kasi yung internship advisor ko, yung nag-offer sa akin na, baka gusto mo mag-intern sa PRM, o sino ba naman ako para humindi. Although meron na po ako na-applyan at parang napusuan din na parang i-take na, pero sabi niya, baka gusto mo lumabas outside Kabsu. Ganyan, sabi ko, sige ma'am. And then I took the challenge. And then, yung time po na yun, 2022, tanda ko pa kasi internship period po namin yun. So, doon po na-involve, na-engage, nakilala ang PRM, nakita kung paano magtrabaho ang PRM. Pero online tayo nun, ha? Yes, online yung batch online. niya. At quick secret po, na hindi na secret ngayon. Mga pumupislit po kami, pupunta pa rin po kami dito sa Global Partnership Center ng mga panahon yun. Kahit pinagbabawal, may higpit na pinagbabawal po ng eskwelahan. Pero dahil ang sabi naman namin, hindi, weekends naman yun, wala namang klase. Pwede. Baka pwede. Ayan. Pero syempre, yung namin, OJT advisor namin, supervisor namin dito sa from PRM, syempre galit sa amin si Ma'am Neng. Pero nalaman na yan, tapos na. Pero yun po, to cut the story short, so nakilala namin, and then basic course of sustainability pa lang, nabanggit na po nila na ano yung PRRYA, very transparent naman po na dati, ngayon nire-revive talaga yung organization, at nag-pick po talaga sa akin ng interest din kasi as development management student, so alam namin kung ano yung parang societal issues talaga na kailangan and na-immerse naman din kami enough dun sa mga tinuturo ng professors namin, and ang work talaga kapag gumraduate ka is communities or like people management talaga kung tinatawag. Pero ayun, so after nun, sabi ko, sige, try natin. And so ayun, nagbunga po ang ating pagbida-bida at naimbitahan po tayo na maging part din talaga ng YA. Kasi open invitation naman po ito. Kasi nga again, nasa youth organizing po talaga ang PRYA that time. At pagkatapos po nun, nagtuloy-tuloy na rin po yung partnership ng PRM with Cavite State University na yearly magkaroon na ng interns from Cavite State University. And hopefully po, hindi lang from the Development Management Department, of course, kundi pati po sa iba pang departments ng Cavite State University. Pero yun nga po, parang up until now, nag-engage pa rin po at kasulukuyang kinatawan po ng PRYA ang aking responsibilidad. ang aking responsibilidad at
Later on po, ikukwento naman natin kung ano-ano na po yung mga nagawa at gagawin pa po ng PRRYA dito po sa Cavite. And yun po, kung saan ako nanggaling at paano ako napunta dito. At si Eileen naman ay may kakaibang kwento naman yung sa kanya. Kasi ako galing ako sa school, siya naman ay galing sa community. I'm just a simple girl na bastang sumulpot. Yes, ako naman po, ako ulit si Eileen Makulit. Tawag sa akin ni Sir Toyo, Makulit daw ako. Nagsimula ang lahat kay Berna. Ayan, Jollibee rin kasi ako, parang feeling close. So, magkasama kami ni Berna sa church. Tapos, naging close kami sa church, parang last day ng mga pastor namin sa Pilipinas. Tapos, naging feeling close lang talaga ako kay Berna. Dahil K-pop fan kami, so nakuha ko yung kiliti ni Berna sa Red Velvet. Tapos, andalang kasi ng fan ng Red Velvet sa Pilipinas na namimit ko. So, ayan, naging feeling close ako sa kanya. Tapos, ninudos niya sa akin yung YA. Hindi pa niya ako inutos agad, para sinama lang niya ako dito one time. Tapos nakita ko siya. To see is to believe kasi ang mga youth ngayon. Tapos pinaglakad niya ako simula, hanggang katin. Sabi niya, sabi ko, malayo pa ba? Sabi niya, hindi, malapit lang to, para ma-feel mo talaga. Tapos natawa ako kasi sobrang love ko ang environment ever since I was a kid. So, namulat ako dyan kasi about science. Kaya agaling ko sa book ng science. So, nababasa ko yung mga about environment, about kung ano nangyayari sa climate, ganyan. So, aware ako sa mga climate change, sa mga issues about sa environment natin. So, nung nakita ko yung GPC, I was in awe talaga. Kasi ang ganda ng diversity niya, ang daming puno, kasi sobrang mahal ko ang puno. Tapos pinayakap niya sa akin yung Peruvian tree doon for the first time. Sabi niya, kailangan mo yakap kasi first time mo dito. Pinakailangan sa akin Sir Tolis. Tapos, nung tumatagal, so lagi ako bumibisit sa DPC. Tapos, ang ginagawa ng Sir Tolis, pinagpatatanim niya ako sa olive. So, gusto ko rin yun. Kasi, ano yung olive? Organic, diversified, intensive, integrated farming system. Olives. Haba. Tapos kasi ako ay mahilig sa pagtatanim din sa ang parents ko ay mga plantito at plantita. We have our very own little garden before sa house namin. House namin. Sa Alfonso. Yes, Alfonso. Pero hindi po ako talaga, my course is not related anything in rural development. Ang course ko ay education. Pwede Education in secondary education, major in English. Graduate ako ng PUP, so State University doon, parang tagsup. So, yan. So, graduate ako ng, magka-batch kami ni Berna. Usapang batch siya, hindi edad. Batch. Magka-batch kami ni Berna. Yan. Tapos, nagtatanim kami ni Sir. Pero ako senior mo. Nauna kami. Sige na. Sige na. Pag nagtatanim ako ng Sir Tolis, tuturuan na ako ng pagtatanim. Tapos nag-uwi si Sir Tolis na marunong akong may kasabi ni Sir, magdasalan mo yung tanim bago mo pag tinatanim mo siya. Sabi ni Sir, marunong ka pala ng ganyan. Sabi ko, kasi sinuturuan ako ng parents ko before. Dati sa garden namin, nakakanikip. Meron kami saluyot, okra, talong. Tapos meron pa kami puno ng avocado, may mangga, at may lychee. May puno ng lychee. May bunga? May bunga. Magkakasabay sila bunga. Mangga, avocado, lychee. Magkakasabay silang bunga. So, sabay-sabay yung harvest. Daming prutas. Tapos may papaya din. Yan. Saka, kaya mahilig din ako sa gulay. Maliban sa ampalaya. Tapos yun, nagsimula talaga lahat sa pagiging kalagkarin ko. Eh, willingness mo naman din yun. Diba, hindi naman magpo-proceed yung invitation na yun kung hindi ka rin willing to accept the challenge.